Ang mud pool na ito ay matatagpuan sa Inang Maharang, Lagotgot, Manito, Albay. At kalat dito ang maliliit na balon na umaamoy ng sulfur. Kaya sapat na ang magpa-picture-picture lang para makaiwas kayo sa kapahamakan. Konting pagkakamali lang dito, sigurado meron kang kalalagyan. Approaching tayo dito sa poblasyon ng Buhi mismo. Ang tanong, saan tayo makakahanap dito nung isdang yon? Malamang sa mga karinderya. Pero pagas muna tayo. At sa pagpapatuloy ng ating biyahe kasama si Kulas, ay andito tayo ngayon sa bayan ng Buhi. Ang Buhi ay munisipalidad ng probinsya ng Kamsur at merong naninirahan dito na higit kumulang sa 91,360 na katao. Sa bayan na to ay ito na ang pagkakataong makita natin ang pinakamaliit na isda dito sa Pilipinas. Ano mga nahuhuli dyan bro sa mga pinamimingwit na yan? Anong kadalasan nahuhuli nila dyan? Tingnan nyo yung sinarapan na ito. Si Kulas nag-iikot-ikot lang dun sa loob ng palengke. Gagawa daw siya ng loop niya. Pero paano ba natin mahuhuli yun? No? Kaya mo bang hulihin yan bro? Kahit isa? Mahirap hulihin. Silon mo yan. Mahirap yun pag walang pangsara. Oo po, ito, pero ito yung sinarapan oh. Hindi yan. Hindi po to? Hindi, iba yan. Maliit na maliit pa dyan. Tilapia yan. Mali yung binibidyo ni Kulas. Ito yan, sinarapan. Ayan, ayan. Yan ang sinarapan. Ito. Try natin na, lubog natin na. Yan ang sinarapan. Yan, tama? Yan. Taga Manila kaya? Oo. Ayun ka doon sa tagasan. Sino? Yan. Kano? Hindi yung kano? Ano yan? Canadian. Parang ayaw maniwala. Canadian, iba yun. Kasi kapag kano, Amerikano. Taga-Amerika. Gusto ko nga sana makahuli. Kaya mo ba? Hindi. Hina ka pala eh. Gusto mo makahuli? Ang sinarapan daw bro, ito daw yung pinakamaliit na isda dito sa Pilipinas. Naniniwala ka ba dun? Oo. Bakit? Pero makatakmak ko dyan. Sinarapan? Masarap ba ang sinarapan? Oo. Yung maliliit yun, sinarapan niya. Sige nga bro, kung kaya mo bro humuli. Gusto ko mahawakan lang dito eh, nakaganyan eh. Para malaman natin kung gaano talaga kaliit yung ano, sinarapan. Meron? The smallest fish in the world. Sige nga bro, ikaw nga bro, patingin. Kahit isa lang. Dapat yata mabilis. O ikaw bro, ako huhuli. Ako huhuli. Ako huli ka? Yan? Iba mo yan to, iba. Hindi ba tayo masyadong maingay? Nakakagulo tayo sa mga... Ito. Aka na. Dapat pabilisan mo. Ito. Hawakan mo to. Ikaw bidyoan mo ako. Dali. Oh! Ang hirap, ang bilis umalis. Naniniwala ka ba makakahuli ako? Oo. Ha? Oh! Ito ba yan? Oo. Oh, wait ah. Tama ako, ito yan? Oo, sinarapan. Uy! Yun. Ganito kaliit ang sinarapan. Ano ba tama talaga? Sinarapan o sinarapan? Sinarapan. Sinarapan. Ganyan siya kaliit. Ang pinakamaliit na isda dito sa Pilipinas. O sige. Ano naman yan? I ended up on the lighthouse. You can climb a lighthouse there. Totoo? Right there, yeah. I didn't even know. And you can climb like right up. This is the smallest fish. Oh, sa kamay mo. Hold Lagay mo. Ito. So that's... Hold up, put in your palm. Yan. That is Biya. the smallest sinarapan. Smallest fish in the whole wide world. Sinarapan, di ba? Oh, maybe not. Ito po, sinarapan. No. No? Hala! Hello. Wrong. Biya. Yeah.
Ganito yan. Ito ang... Huli mo ko! Sa kagustuhan ko talagang makahuli, ay nauwi kami sa daing na Sinarapan. Okay, next town tayo. Wala tayong nahanapan ng mga kainan dito nung isdang gusto nating matikman, yung Sinarapan. Meron na tayong dried na Sinarapan na nabili. Dala-dala na ikulas. Siguro bukas kung breakfast, kung saan kami abutan ng kailangan namin magpahinga mamaya sa coastal road na kami didiretso ngayon, sa mga coastal area, ipapaluto natin yung ano na yun, yung dried Sinarapan. Parang nasa 170 yata yung ano, walang kilo kasi magaan lang naman siya nasa 170 yung per pack ba. Ang mahal kasi nga dahil nga rare fish at siguro nga dahil at isa na rin yung alam ng mga turista dito o mga dayo na yung isda na yun is kilala dito sa lugar na yun, kaya talagang ganon yung presyo. Pero okay lang naman yun kung talaga, kumbaga pride yun ng Buhi, munisipalidad ng Buhi, doon sila kilala, why not naman, di ba? 170 patitikman mo na yung pinakamaliit na isda dito sa Pilipinas, di ba? Okay, tuloy tayo. Simulan na natin ang road trip. Ready nyo na ang mga mata nyo sa magagandang tanawin ng Naga. Papunta na tayo ng coastal area, beach gaming. Grabe, talagang namangha ako sa Naga. Dati, kapag naririnig ko lang yung Naga, kaya pala iniisip ko, Bicol region, boring na lugar, parang ganyan lang. Pero, yun pala, ang iniisip ko lang is yung parang napipicture ko is yung Naga City, pero yung kabuuang Naga, napakaganda. Habang nasa biyahe ay sumulyap sa amin ang napakagandang lumang pier na ito, na kung saan may mga lokal na nangingisda dito at meron din mga naninirahang lokal sa loob ng lumang barko. Ikaw? Dito na natin kainin? Somewhere? I'm just gonna eat it now and I'll sit here. But eat one, take one with me and take number 10 with. Sige. Okay, tara. Okay, tuloy na tayo. Ang mga susunod na mga uploads namin is nasa karagatan na kami. I mean, sa tabing dagat, hindi karagatan. Habang ako ay nagdadrive papunta doon sa coastal area, ay kakain muna ako, susubo-subo muna ako ng aking turon na binili dito. I cannot find the thing I'm into. You're hard to read, but no mystery. You play hard to get, I know every single word. So make a move, I'm telling you. We're ready to go on here without you. You say whatever you want to, you go wherever you need to. So many reasons loving you. Yeah, girl, you're amazing. You know your way around feelings, upfront but not about hurting. So many reasons loving you. Yeah, girl, you're amazing. That's you. Girl, you're amazing. It's true. Dito kami sa bayan ng Tiwi nagpalipas ng gabi. Alas 6 pala ng umaga ay gising na kami para masimulan ang susunod na adventures. Dito ko first time na natikman ang daing na Sinarapan, kasabay ng masayang kwentuhan. Very nice. Number 1 now. Parang Mexicano, no? Italian, it's Italian. Look at Italian. this. You see, ciao, bella, we're very angry, we speak with the hands. That's why we need the Gilly helmet, because it protects our faces, you know? It protects us on the motorbike. Italian. Oh, they talk like this. What is the province here in the Philippines that sounds like Italian? Bulacan. No! I'm not joking, I don't know. Bacolod. Oh, sort of, yeah, okay, the city of smiles, Nah. a little bit. Andito kami ngayon sa... Nandito eh. Diba? Kaliwa, kanal. Andito kami ngayon sa Tiwi.
At ngayong araw ay babiyahe kami papunta sa that's the accent of Bacolod. Ang biyahe natin sa araw na to. At dito tayo ngayon sa Tiwi. Sa town ng Tiwi. Tutumbukin natin ang Sorsogon ngayong araw na to. Susubukan natin. Kasi hindi kami dadaan ng mga main roads. Magbabackroading kami dalawa ni Nicolas. Ang ibig sabihin, hindi siya sa main highway, sa mga kabundukan, kasulok-sulukan. Tapos mayroong area dito na walang kalsada. Ito yung mga main roads ha. Yung may guhit na dilaw na yan. Nakita nyo ba? Yan. Yung may mga dilaw na yan, yan yung main roads. Pero pag dito wala nakasulat na ganyan, is hindi siya, posible yung kalsada is maliliit lang. So kung isusum in natin, wala talaga siyang kalsadang malaki. Pero pag nilumin mo pa, may maliliit. So posibleng meron talagang madadaanan papunta sa kumukulong spring, basta ilog siya na kumukulo, dadaanan namin. And diretso kami dito sa pinakasulok na to. Ayan, hanggang sa makarating kami dito sa pinakadulo ng Naga, patawid ng Sorsogon. Yung coastal area na yan. So matinding adventure na nag-aantay sa atin. I drove around all across the land. Thought that I was caught in a one-man band. Sa biyahe na to ay wala kaming ibang topic, Nicolas, kundi ang Catanduanes. Kaya naman kami ay sumaglit muna sa pier para alamin ang schedule ng biyahe patawid ng isla. Magkano po ang bayad sa barko papuntang ano? Birak San Andres po. O basta doon po sa island mismo ng Catanduanes. From 7 a.m., 8 a.m., 10 a.m. and 1 p.m. every day. You took me out of the cold into the fire. You're picking me up when I'm down on the ground. Whenever I'm low, you are lifting me higher. And when I am lost, you make sure that I'm found. Out of the cold into the fire. Out of the cold into the fire. Bro, this is just a part of the ano eh. The boiling lake. Sige, lapit tayo doon. Grabe. About vlogging though, is that like imagine that guy recognized me. The cool thing about vlogging too, no kidding, is that because they already like, hey, it's the vlogger dude. I super trust. Just I can leave probably like my wallet there, and I bet you they'd be like, hey bro, we got your wallet, like you know. And actually, even if I wasn't a vlogger, you'd be surprised that 99% of the time people are awesome. Oh man, dude, gnarly, really gnarly. Go. Tara bro! Oh, hindi! First time to, bro! Oh, grabe! Grabe! Ang mudpool na ito ay matatagpuan sa Inang Maharang, Nagotgot, Manito, Albay. Nagkalat dito ang maliliit na balon na umaamoy ng sulfur. Oh! Grabe! Ang sabi nila, ang tubig sa loob nito kapag natural na pinalamig ay magkakaroon ng therapeutic effect sa mga sakit sa balat. Literal na kumukulo tong... Ang mudpool na ito ay isang saganang pinagbumulan ng mudpack. Ngayon lang ako nakakita ng ganito, na kumukulo ang tubig at putik. Okay, dito lang ako. Amoy na siya, amoy sulfur. Ang lakas ng amoy. Pero isipin nyo, kaya kumukulo to dahil malapit tayo sa bulkan. Totoo bro? Malapit tayo sa bulkan, di ba? Solid to! Ito! May mga nakita ako mga balahibo ng manok sa lugar na to. At sabi nila ay dito sila nagkakatay ng manok
acting yun o, dito nagluto na dito. Binaratan yung manok ko, tinanggalan ng mga buhok ko. Malamang nilublob-lublob lang yan dun. At nilulubog na lang nila sa kumukulong tubig bago nila alisan ng balahibo. At pwede rin daw maglaga ng itlog dito. Pero kailangan mag-iingat sa lugar na to. Iwasan ang lumapit at umapak sa putik at mga bato dahil malambot ang lupa. At ang sabi ng mga lokal dito, na kahit sa anumang parte ng lupa dito ay may tubig na kumukulo sa ilalim. Lumulubog pala. Parang kumunoy. Pag lumubog ka, alam na, parang itlog na nilaga dito. Kaya sapat na ang magpa-picture-picture lang para makaiwas kayo sa kapahamakan. Konting pagkakamali lang dito, sigurado meron kang kalalagyan. Grabe! Pero sa katigasan ng ulo ko, ito ang nangyari sa akin. Ow! Ow! Napaso ako! Huwag na huwag niyo akong tutularan ha.